Actually, July pa nung sinabihan niya po ako na mag-ready, may pasasabugin siya. Yun po yung mga sinasabi niya sa akin. Siyempre, nagdududa ako baka ganti ito sa akin dun sa mga nakaraang strikes po. Kaya kaya sabi ko, maglabas ka ng ebidensya kung gusto mong mag-usap tayo. Yun po yung sinasabi ko sa kanya kasi kaya may numero naman ako sa kanya kasi pagka may meeting kami sa LTFRB, nakikipag-coordinate din naman po ako sa kanya. Pero siyempre, yung duda po talaga noon, hindi ko rin po maalis. Pero until such time na binato niya sa akin yung mga ebidensya. Linawin muna natin, Mar, no? Sa pagkakaalam mo, sa grupo ninyo, sa Manibela, ang laki-laki ng grupo ninyo, meron bang nakipag-deal kay Jeffrey Tumbado? Ma'am, may marami pong lumapit sa akin na meron silang nagpunta muna sila kay chairman, ganyan. Nakipag-usap and then sumunod po may mga ganun ng transaksyon. Actually, yung mga nagbigay, may mga lumapit po talaga sa akin na nagbigay sila hanggang ngayon, walang resulta po dun sa mga napag-usapan po nila. Sorry, what do you mean nagbigay? Can you clarify that, please? Nagbigay daw po ng parang grease money o padulas at may mga dokumento po na pinakita sa akin na meron silang mga transaksyon. Sabi ko, mas mabuti kung kayo ang magsasalita o magpa-file na itong kaso na to. Sorry, was this before, Mar? Before Monday or after na nung press con, tsaka sila lumapit sa'yo? Or alam mo na before pa nung press con? Actually, ma'am, mid-September pa nung nalaman ko kasi nagkasakit ako ng buong August kaya hindi ako nakalabas at nung okay na, nagkita-kita po kami. Anong klaseng documents are you talking about? Are you talking about, ano to, mga ATM receipts, screenshots? Ano yung nakita mo? Mga chat po at saka po yung kung paano po ni-receive yung pera, paano winidraw at paano nakarating po doon sa LTFRB. Okay, sinabi mo kasi, Mar, no, na magpa-file kayo ng kaso, meaning Manibela and Jeffrey Tumbado. Meaning, naniniwala ka sa mga alegasyon na sinabi niya? Kasi sa press con niyo po niya ibinunyag ito lahat. So, damay-damay na po lahat. Meaning, you're ready to stand beside him, stand by him in filing cases. Hindi ako lalabas kung yung ebidensya niya, hindi ko siya sasamahan kung yung ebidensya niya ay hindi po matibay. Kasi may mga audio recordings, may mga screenshots ng usapan at yung mga taong nagpatotoo na nagbigay po sila. Yung mga group po na to ng transport na mga cooperatives or corporation, lumapit po talaga sila sa akin. Sabi nila sa akin, bago pa kami mapatay, ibigay ko na sa iyo tong mga dokumento na to. Okay. Mar, sinabi ni Mr. Tumbado nalulungkot daw siya dahil nasuspindi si Guadis. What do you make of this? And sinasabi niya, tinuturo pa niya na may higher ups daw, umaabot pa ng Malacanang. Yung ebidensya ba ay malakas? Tinuturo din yung mga higher ups na yon? Ma'am Gretchen, siguro ang sinasabi niya na kaya siya nalulungkot kasi nga yung amo niya, yung boss niya dati ay biktima lang din. Ang sinasabi niya kahapon na parang napag-utusan lang nung higher ups na dapat may monthly na ganito. Hindi ko na masyadong matandaan yung sinabi niya kahapon. Baka medyo ma-mislead lang po tayo. So may mga basta sinasabi niya, ba? May mga biktima pangalan? lang din siya dito. May pangalan po ba nung higher ups na yon? Actually, ma'am, sabi niya, basta pinakamataas na dun sa DOTR, sino pa po ba ito? Okay. Nasa DOTR. So, kung higher ups po yan, kung mga nasa ganong level po, naiisip po natin. Kasi sabi niya kanina sa akin, wag na muna natin isabi at i-file na muna natin nga yung kaso. Kaya lang po, dapat kahapon po yung filing bago po yung naka-ready na po siya, naka-ready na po talaga yung kaso. Ang nangyari lamang po, may mga nung naglabas kami ng press release nung Saturday, ng media advisory, may mga humabol actually kanina po, pati yung mga nasa TNBS ay tumawag po sa akin at gusto magpa-press con ulit at ilabas itong mga anomalya din ito na
siguro pinagdaanan nila. Alright, Mar, so para lang malinaw, no, sa pagkakaalam mo, ang mga complaints na nakita mo with proof, galing sa mga other transport operators din. Hindi pruweba galing kay Mr. Tumbado pointing to higher ups. Yun, wala kang nakita for sure na nagtuturo Ma'am Sean, pataas. Oo. Ma'am Sean, opo. Ang nangyari po, iba pa yung galing kay Mr. Tumbado and iba pa yung galing doon sa mga transport group o cooperatives. At kapag ka pinagsama mo siya, nagtutugma po yung sinasabi nila. Actually, nakipag-meeting po ako ng hiwalay doon sa mga transport groups na ito. At iba rin po, hiwalay din po yung kay Mr. Tumbado. Paano po kaya nangyayaring korupsyon? Parang network po ba ito? Involved ba? Parang may mga congressmen din daw. Tama ba yun? Tapos sinasabi hanggang regional offices. Maaari mo bang maipaliwanag sa amin kung paano gumagalaw? Yung kwento ko lang siguro yung narrative niya kahapon. Siyempre medyo mahirap po sa part ko dahil hindi naman po ako yung first hand. Siya po kasi yung first hand nito. Siyempre, ayon sa kanya ay di umano, ay mula po ito sa mga regional director, lahat ng regional director, kung 13 regions plus yung mga autonomous region o 17 na regions po ito, ma'am. Kung milyones po ito, isipin niyo po kung gaano kalaking pera yan. At syempre, idadala ito doon ang sabi niya kahapon doon sa presscon, may pagbibigyan nito, tapos dadalhin din doon sa higher ups. At sabi niya, hanggang doon po sa Malacanang. Bakit ngayon nagsisilabasan lahat? Lahat na ang dami palang may ebidensya dyan. May kinalaman ba to doon sa transport strike nyo na slated for October 16? Ma'am Sean, Yes. Ma'am Sean, ganito po. Noong pang mga nakaraan, sinabi ko na sa kanila yan. Actually, may mga sulat nga ako, kaya nga kami nag-strike nung SONA. Bakit hindi ina-actionan yung mga complaints nitong mga kasamahan natin? Wala, as in wala, hindi po gumalaw yung papel. Gumalaw na lang po yun nung nagtawag na ulit ako ng transport strike. Kung bakit po ngayon? Kasi yung pong nagsalita, galing na mismo sa LTFRB. First time din po ito na sa tingin ko na mayroon din galing sa LTFRB. Dati po, wala kasing nagre-react na galing sa LTFRB. Ngayon po ito, galing po mismo sa LTFRB at take note, executive assistant niya po ito. Kung maalala po natin, nung panahon ni PRRD, former President Duterte, meron pong convicted na, kung di ako nagkakamali, kung di siya board member, executive director siya po dati, na-entrap po ng kung di ako nagkakamali, NBI po. Yung strike po, hindi dahil nagkasa kami ng strike. Hinugot po yung strike dahil dito sa akusasyon ng aligasyon ng korupsyon. So doon ko kami humugot ng lakas na kaya po pala kami laging binibigyan ng deadline, hindi matapos-tapos na deadline kasi ito po yung gumigipit sa amin para mapilitan kaming mag-modernize. Katulad po niyan, yung mga lumapit po na yan na siyempre deadline na, mawawalan ka na ng hanap buhay. So bali kailan po, makikiusap ka ngayon. Mar, kailan ang strike na binabalak ninyo at gaano katagal? Ang pinaplano po namin, Ma'am Gretchen, next week, October 16, pero ito pong strike na to, talaga pong protesta sa harapan ng LTFRB, ng DOTR kung makakarating kami doon. Pero siyempre, pinaka-importante po na makarating kami ng Malacanang. Lahat po ng mga jeepney na nandito sa NCR, magsasama-sama po kami sa Malacanang. Hindi po namin alam kung gaano katagal ito. Siguro hanggat hindi kami mapakinggan ng ating Pangulo.